Sa Altes Mountain Farmland, nakikita nating si Hearn na nagbubungkal ng lupa. Sa isip-isip ni Piaro na kapag lalo niya tinitignan si Hearn, mas lalo niya siyang nagugustuhan. Siya ay masipag at mabuti rin, isa rin siyang tuwid kaysa sa inaakala niya. Sa simula, puno siya ng sama ng loob sa kanyang Panginoon at gusto niyang maghiganti. Pero imbes na maging masama, mas passionate lang siya. Kung pinamunuan niya siya ng tama, lalago siya upang maging isang mabuting tao. May pagkakataon na baka makatulong siya sa kanyang Panginoon. Lalo na ang kakayahang kontrolin at hubugin ang aura sa iba't ibang anyo. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa naiisip niya. Kung patuloy siyang lumalago ng ganito, magiging kapaki-pakinabang siya sa larangan ng digmaan at sakahan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa iyo sa buhay. Hindi niya akalain na pagkatapos na maabot ang pinakamababa, maliligtas siya ng kanyang Panginoon, at sa huli ay magtuturo sa kanyang mga kaaway. Nakaranas siya ng maraming pagsasabuatan at pagtataksil, kaya nakikita niya kung ano talaga ang isang tao. Talagang gagawin niyang sword ng Panginoon ko ang taong yun. Sinasabi ni Grid na dati puro dumi sa kabundukan ng Altes. Kailan ito nagbago sa ganitong tanawin, narinig niya kay Rabbit na binigyan lang siya ng 500 magsasaka. Lumilitaw na pinalaki ni Piaro ang bilang ng mga magsasaka sa kanyang sarili at nagtrabaho sa lahat ng mga bakiring ito. Tulad ng inaasahan sa isang legendary farmer, nakakamangha si Piaro. Nagulat ang mga bata nang nakita nila si Grid, nagtataka si Grid kung bakit maraming bata dito. At sa isip-isip nito na ginagamit niya ang mga bata sa pagsasaka. Baliw man siya sa pagsasaka, di ba sobra na ito, bilang ama, hindi niya ito pwede hayaan. Kailangan niyang pagsabihan si Piaro, nilabas ng mga bata ang kanilang mga sandata at sabay-sabay silang sumugod. Sinasabi ng naka-orange na buhok na batang babae na may lumulusob sa lupain ni Duke Grid. Batid ng isang naka-pink na buhok na batang babae na pagsunod sa kalooban ni Goddess Rebecca at Mr. Piaro, papalayasin nila ang mga nanghihimasok. Nakaiwas si Grid sa pag-atake ng naka-orange na buhok. At sa naka-violet na buhok na batang babae, sa isip-isip ni Grid na nabalitaan niya mula kay Lowell na tinuturuan ni Piaro ang humigit kumulang 200 anak na kandidato ni Goddess Rebecca. Natutuwa siya na hindi sila manggagawa, siguro ito ay pagsasanay din. Kahit first time niya silang makita, hindi sila nagbibiro. Dahil ba, sa kabila ng pagiging bata, sila ay mga kandidatong anak na babae. Hindi biro ang kanilang transformed state, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng isang manlalaro. Sa sandaling lumaki sila, magiging kawili-wili ang mga bagay. Nagiging malakas ang lahat, ang mga magsasaka, overgeared, at ang ridden. Ito ay isang kaguluhan na hindi niya mararamdaman sa pamamagitan ng isa lamang na lumalakas. Sinasabi ni Grid na tutulong siya sa kanilang pagsasanay. Isaisip ang payo na ito, nilabas ni Grid ang blade na si Ierot at ginamit niya ang pagma-sword dance. Napatigil naman dito ang mga batang babae. Sinasabi ni Grid na tumigil sila saglit sa paggalaw doon. Parang hindi naman talaga inutil ang cool, tingnan nila ng maayos. Biglang may tumakbo papunta kay Grid, at pinigilan niya ito. Ito pala si Piaro, sinasabi ni Piaro na ito ay isang well-polished sword. Ngunit ito ay magiging isang problema kung masilaw niya ang mga batang babae sa isang bagay na tulad nito, aking Panginoon. Sa lugar pa din ng Altes Mountain, sinasabi ng naka-yellow na buhok na batang babae na narinig niya na nagpapasalamat sa iyo si Mr. Damian dahil naging papa siya at nagkaroon ng kapayapaan sa simbahan. Sinasabi ng naka-violet na buhok na batang babae na isang karangalan na makilala siya. Sigurado siya na pagpapalain siya ni Goddess Rebecca. Hinawakan ni Grid ang ulo ng batang babae at sa isip-isip nito na narinig niya na ang mga anak na babae ni Rebecca ay 10 taon na nakakatanggap ng brainwashing education. Natutuwa siya na parang mga bata ang edad nila ngayon. Pinalaki sila ni Damian sa maluwag na paraan, ang cute nila. Nakangiting sinasabi ni Grid na sana lumaki siya ng mabuti at alagaan niya ng mabuti ang kanyang anak, na si Lord. Sumang-ayon naman dito ang batang babae sa sinabi ni Grid. Sinasabi ni Piaro na aking Panginoon, tinatanong niya ba siya kung paano madaragdagan ng mastery ang kanilang kasanayan sa isang sandata, tama ba? Ang pinakamahalagang bagay ay paulit-ulit na pagsasanay. Sinasabi ni Grid na gusto niya itong ilagay sa isang sandata bilang option. Napaisip si Piaro at sinasabi nito na hindi siya familiar sa smithing, kaya hindi niya ito ma-imagine. Tinatanong ni Grid si Piaro kung bakit niya sila sinasanay sa pagsasaka.
Iwan niya ang mga bagay na yan, gusto niyang malaman ang totoong dahilan. Sinasabi ni Piero na upang maramdaman nila ang kadakilaan ng kalikasan at masipsip din nila ang enerhiya ng lupa. Upang magkaroon ng pinakamahusay na posibleng resulta, at ito ay gumagawa sa kanya na gamitin ang mga kalamnan na hindi niya karaniwang ginagamit. Kung gumagamit siya ng isang mahirap na ginagamit na armas at nagtagumpay sa mga paghihirap, ang iyong kasanayan ay malamang na tumaas ng mas mabilis. Sa palagay niya ito ay katulad ng kung paano lumalakas ang iyong mga muscle sa pamamagitan ng pagpunit at pagbabagong. Sa isip-isip ni Grid na nagtataka siya kung bakit niya pinagtatrabaho ng husto ang mga tao sa mga bukid. I guess ito ang dahilan. Anyways, nakakagaan ang pakiramdam na marinig na may paraan para gawin yun gamit ang weapon mastery. Sinasabi ni Grid na sinasabi niya ba na sa tuwing gagamitin niya ang armas, ang pinakamasamang posibilidad ay kailangang may mangyari o kailangan niya matutunan ito para mas mabilis siyang lumago. Mukhang dapat gumawa ang legendary blacksmiths na pinakamahusay na basura. Sa Bayan Archipelago, may mga umaatake sa mga monster dito. Ito pala si Faker at sinasabi ng system na tinalo mo ang Lizard Queen. Na-cleared mo na ang 11th Island, gumamit si Vantner ng Sun Guard. At sinasabi nito na ayan ang susi, na-cleared mo na ang 2nd Island. Natalo muna ang mga cell love, sinasabi ni Regis na ituloy niya lang yan. I love the sound of muscle exploding, sige pa, sinasabi ni Jishuka na maganda ang mga ginagawa nila. Sinasabi ni Lowell na nakatanggap sila ng guide at diskarte mula kay Mr. Grid, sayang naman na isang tao lang kada isla. Tinatanong nito kung bakit kaya kailangan nilang ma-cleared ang pinakamaraming isla hanggat maaari para makakuha sila ng maraming elixir at skillbook hanggat maaari, Ms. Jishuka. Sinasabi ni Jishuka na maniwala ka sa kanya, maglalabas siya ng isang bag na puno ng bawat isa. Magpapatuloy na siya, siguraduhin niyang mahusay na sumunod siya sa kanya. Sa isip-isip ni Lowell na ang masama lang ay walang paraan para malaman kung kamusta na ang iba. Sigurado siya na ang lahat sa kanila ay gagawa ng maganda. Ang pinakamagandang gawin ay magkaroon ng maraming kalahok hanggat maaari. Nag-message si Lowell at tinatanong nito kung hindi ba talaga siya sasali, Ms. Euphemina. Sinasabi ni Euphemina na oo, sa tingin niya dapat siyang mag-focus sa quest na kasalukuyang ginagawa niya. Sinasabi ni Lowell na marami rin siyang mapapakinabangan dito. Parang napaka-importanteng quest yan, maaari ba siyang humingi sa iyo ng mga detalye tungkol dito? Hindi naman na nagbigay ng details si Euphemina at sinasabi nito na yung lang naman. Sinasabi ni Lowell na gaya ng inaasahan, ito ay nagkakahalaga ng pamumuhunan ng iyong oras sa quest na yan. Sige, mag-ingat na lang siya dyan, papasok na din siya. I'll see you soon, nais niyang swertihin siya sa battlefield. Sa isip-isip ni Lowell na maghahanda din siya ng isang kawili-wiling kwento. Maraming challengers ang nabigo na ma-clear ang Bayan. Hindi niya akalain na na-clear na nila ang higit 10 island. Kamangha-mangha, in terms of talent, nasa level na silang lahat ng isang legend. Sa entrance ng 40th Island, sinasabi ng Fairy K-Stick na hindi nakakatuwa. Ano ang gagawin niya kung biglang pumasok sa 20th Island ang maraming challenger? Umiiyak at sinasabi ng Fairy na nahihirapan na siya. Sinasabi ni Styx na hindi ba nakakapagtaka na lahat ng mga mahuhusay na tao na kayang mag-iwan ng marka sa kasaysayan ay kanyang mga subordinate. Mas marami siyang natutunan tungkol dito, mas na-realize niya na mas malaki pala ang plate ni Mr. Grid kaysa sa inaakala niya. Kahit sa isang wise man, hindi niya maisip kung gaano ito kalaki. Hindi niya akalain na nakapaghintay siya para sa isang bagay na laging masaya. Hindi na siya makapaghintay kung ano pa ang mga dadalhin niya sa susunod na pagpunta niya dito. Sa Smithy, sa isip-isip ni Grid na kung gumagamit siya ng isang mahirap gamitin na weapon at nagtagumpay sa mga paghihirap, ang iyong kasanayan ay malamang na tumaas ng mas mabilis. Ito ay nagkakahalaga ng isang shots, dapat bilisan ng item na gagawin niya ang leveling ng Bao Mastery. Kailangan niyang gumawa ng pana na mahirap ma-handle. Natutuwa siya na dinalhan siya ni Jishuka ng maraming Bao-making blueprints. Bagamat maraming may kaugnayan sa fire, hindi siya makagamit ng kasanayan sa uri ng apoy, kaya dapat niyang alisin ang opsyong yun sa sandaling ito. Hindi mabuti ang isang Great Bao, masyadong mabagal, at masyadong mataas ang accuracy rate nito. Dapat mababang ang proficiency rate para mahirap ito ma-handle. Upang mapataas ang mastery level, bukod sa mababang proficiency rate, dapat madaling tumira at magbigay ng extra mastery experience points.
Isang basura, ngunit mabilis na pana, tiyak na magiging masaya ito. Hindi niya akalain na maglalagay siya ng sobrang energy at oras sa paggawa ng bad item. Nagtataka siya kung ito ang feeling ng mga tao kapag nag-troll sila ng iba. Nakagawa si Greed na maraming pana, nagtataka at napahawak na lang ang isang blacksmith sa kanyang ulo at tinatanong nito kung ano ang meron sa mga pana na ito. Napalingon naman ang isang blacksmith sa kasamahan nito at sinasabi nito na pana sila na ginawa ni Duque gamit ang blueprint na dala ni Viscount Jeshuka. Hindi makapaniwala ang isang blacksmith at kinuha niya ang isa at sinasabi nito na pero maaari niya bang gamitin ang pana na ito, mukhang kakaiba silang lahat. Sinasabi ng isang blacksmith na hindi maaari gumawa si Mr. Greed na ganyan kasamang bagay, may isang bagay na hindi nila alam, nag-produce ka ng isang item, strange yet fast bow. Rank, rare, attack power, 30 hanggang 183, firing speed, plus 5%. Accuracy, minus 80%, mayroon itong magandang rate sa fire, ngunit mababang proficiency rate. Isa itong basura na item na maaaring maging bahagi ng madilim na nakaraan ng gumawa. Hindi inirerekomenda ang paggamit nito, hindi mo alam kung saan lilipad ang arrow. Binato ni Greed ang pana at naiinis na sinasabi nito na random ang flying direction nito. Nagbibiro ba siya? Kailan siya makakakuha ng isang mastery experience bilang option? Pilit naman inaabot ni Lord ang binato ni Greed na pana. Napahampas si Greed at sa isip-isip nito na kahit na gawing basura ang layunin, hindi siya makakagawa ng basurang makakapatay sa mga kasama niya. Dapat ito ay isang basura na pana na maaari gamitin, pero mahirap itong kontrolin. Hindi niya akalain na magiging ganito kahit na ang Witness of God's Weapon ng Legendary Blacksmith Craftsmanship sa level 7 na may 20th porsyento na dagdag na estatistika. Masyado niyang binago ang blueprint, kaya mahirap gumawa ng magandang bagay mula dito. Masyadong malaki ang margin of error, sayang gamitin ang creation skill sa isang troll item. Bakit ang hirap? Akala niya mas madali, ang basura, ay masama, pero hindi ganun kasama. Kailangan ito magkaroon ng magandang rate ng fire at magbibigay ng extra weapon mastery experience. Kailangan niyang magpatuloy na subukan hanggang sa magtagumpay siya. Tuwang-tuwa si Lord nung nakuha niya ang pana na ginawa ng kanyang papa, at napatingin siya kay Kazam. Napansin naman ito ni Kazam, tumatawa at sinasabi nito na gusto niya ba ang pana na ginawa ng papa niya na isang legendary blacksmith. Bagamat mukhang kakaiba, dapat ay medyo maganda ito dahil ginawa ito ng kanyang ama. Inabot ni Kazam kay Lord ang arrow at sinasabi nito na ang iyong lakas ay dapat sapat na. Nagplaplano siya na turuan siya ng archery, dahil parang lahat ay nakafocus sa papa niya, subukan niyang tumira ng arrow. Hilahin ang arrow laban sa bowstring, itutok sa dingding, at bitawan ito. Tumira na si Lord papunta sa bintana, at bigla itong lumiko papunta kay Kazam, at tinamaan ito. Nagtataka at sa isip-isip ni Kazam na itinutok niya ito sa pader. Pero nagbago ito sa kabilang direksyon at nataman siya. Hindi niya akalain na siya ang tinuturing pinakamalakas na assassin, hindi na Karyak. Natutunan mo ang kasanayan na basic bow mastery, dahil nataman ni Lord si Kazam, isang taong level 360, lumago siya ng husto sa isang hakbang, nagtataka at gulat at sinasabi ni Kazam na wag niyang sabihin sa kanya, na siya na ba, ang pangalawang susunod na legendary archer Povia, isang pagkakataon nang nagpalago sa kanya. At ang hindi pagkakaunawaan ay nagpasigla sa imahinasyon. Ito ay isang araw na karapat-dapat sa mga legend sa maraming paraan. Sa smithy sa Redon, sa isip-isip ni Greed na ang pinakamahalagang bagay habang ginagawa ang quickfire na pana ay kung gaano ka-elastic ito, malamang siguro ang preferred ingredient ay wyvern's tendon. Sa mga halimaw na pwedeng paamuhin, ang wyvern ang pinakamalakas, mahirap silang hulihin at napakabihirang, kaya naman pinapaamo sila ng karamihan sa halip na manghuli. Ang bawat litid ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 ginto, kaya ang pagbili ng masyadong marami ay wala sa talahanayan, kailangan niyang makontento dito pansamantala. Spiral Quickfire Bow, Rank, Epic, Attack Power, 215 hanggang 249. Firing Speed, plus 17%, Accuracy, minus 30%, sa tuwing tumitira ka ng arrow, tumataas ng 1% ang bilis ng pag-atake. Maaari itong tumaas ng hanggang 50%, mahirap kontrolin ang trajectory ng arrow. Kung makakatama ka ng isang pag-atake sa nilalayong target, ang karanasan ng bow mastery at ang skill ay tataas. Umiikot ang arrow habang lumilipad,
Mahirap para sa isang user na hulaan ang trajectory nito, at mababa ang accuracy rate nito. Sa isip-isip ni Grid na medyo nakakadismaya, pero natutugunan nito ang lahat ng kondisyon. Okay lang siya sa bow na ito dahil mayroon itong bow mastery option. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng spear para sa spear shot. Pagkatapos, babalik siya sa bayan at tataas ang kanyang mastery level. Dapat niyang itaas ang level ng 3 kasanayan at gumawa ng bagong item. 40 araw na lang ang natitira sa totoong buhay hanggang sa international competition, kailangan niya na ibigay ang lahat. Sa real world, kahit hindi makasali si Hearn, nandyan naman sila Zibble, Lowell, Asuka, ang USA ay may average level ng rankers. Kaya malaki ang chance na manalo sila, pero hindi ba part ng overgeared si Lowell? Wala bang chance na makatulong siya sa overgeared? Hindi pwede. Dahil international competition ito, sigurado siya na magiging matindi din ang kompetisyon sa kanilang mga sarili. Tapos ang ibang bansa na may mataas na tsansa ay ang Canada at France. Ngunit hindi nila maaaring baliwalain ang Korea, isang bansa na mayroong grid at year. At syempre sa Russia, na mayroong Kraugle, hindi, dahil nagbabago ang ilan sa mga tuntunin. Ang isang taong bansa ay maghihirap, kahit na ang mga taong hindi nakakakilala sa klase ni Yura ay maaaring gumawa ng pagkakaiba. Bagamat third ang Korea last year dahil ito kay Grid at nagpapasalamat sila dito, pero isa pa rin sila sa pinakamahina. Ngayong taon, may 21 iba't ibang laro, marami din ang mga tao na nasa parehong level ni Pixord. Sa isip-isip ni Pixord na maraming tao nakapareho ng level niya. Hindi nila pinapansin si Grid, sinusubukan ba nila siya na patawanin, hindi niya magagarantiya ang tagumpay, ngunit hanggat narito siya, ang mga bagay ay hindi mangyayari sa paraang gusto nila. This time, pupunta siya, isasalansan niya ang mga ladrilyo upang muling itayo ang kuta ng bansa. May isang tao sa isang table na naiinis at sinasabi nito na hayop siya Grid, may media outlet ba na hindi siya pinag-uusapan, kahit sinira niya ang buhay ng iba, maayos pa rin siya, go Jim Young. Hellfire, ang reputasyon na nabuo niya sa buong buhay niya ay sinira niya sa isang araw. Bumagsak ang kanyang imahe, at siya ay pinalaya sa mundo ng baseball. Hindi lang yan, tinapon din siya ni Reyna. Kung lumalabas siya ng ganito nang walang takot, sigurado siya na hindi siya handa sa mangyayaring masama. Tama ba? May tinawagan si Abnoy at sinasabi nito na Hoy, Cholgyu. Kailangan niya siya, may ipapagawa siya sa kanya, sumapit na ang gabi. Sa department ni Shin Yang-woo, sinasabi ng mama ni Shin Yang-woo kay Yang-woo, natitingnan niya ang building at magpapalipas ng gabi sa bahay ni Lolo. Huwag niyang kalimutang maghapunan, sinasabi ni Shin Yang-woo na hindi siya pwede dahil sa tournament preparation, kaya have a safe trip. May isang tao na nagmamasid at sinasabi nito na Gyeongchi-yangu XXX Building number 0000. Sa palagay niya yung taong hiniling sa kanya ni Jim Yong-hang Nim na pinapatrabaho niya dito. Parang sikat talaga siya, hindi pwede pumasok ang mga outsider. Hindi lang yan, nag-hire na sila ng security company. Halos hindi siya makapasok, these buildings are being monitored. Outsiders reporters cannot enter, Gyeongchi-yangu office. Batid pa ng lalaki na nakumpirma niya ang patent ng kotse, parang nasa bahay niya, mayroon siyang 80,000 sedan, para siyang bayani dahil sa isang video game, hindi niya talaga maintindihan ang mundo, madali makilala ang normal na tao, pero 2 oras na siya nandito. Kailangan niyang makakuha ng hindi bababa sa 10,000 mula kay Jim Yong-hang Nim. Anyways, lumabas ka na lang, sa sandaling magbukas ang pinto, babaliin niya ang mga braso niya at ang binti niya, Kang Cholgyu. Poison Gang Battle Leader, umabot na ng umaga at nakalipas ang umaga at naghapon na at naggabi na ulit. Wala pa din lumabas sa building ni Shin Yang-woo, giniginaw na ang Abnoy at sinasabi nito na nakalipas na ang 30 oras. Bakit hindi siya lumabas? Nagtataka at sa isip-isip ng Abnoy na ano. Hindi umaalis sa bahay ang hayop na yan, paano na hindi umaalis ng bahay ang normal na tao ng 30 oras? Huwag niyang sabihin na may sakit siya, dismayado ang Abnoy at sinasabi nito na ngayong napagtanto niya na wala na ang pamilya niya. At nakapatay na ang lahat ng ilaw, ulila na siya, kaya alam niya ang feeling ng mag-isa habang may sakit. Bakit siya nag-aalala sa mga ganitong walang kwentang bagay? Muntik na siyang ma-distract, huwag niyang sabihin na may nakapasok sa bahay niya. Baka may pumasok na mga magnanakaw habang nadidistract siya. Huwag niyang sabihin na hostage siya, hindi pwede yan.
Kailangan niya na siya ang mauna sa kanya para makuha ang kanyang pera. Nagmamadali siya tumakbo at sinasabi nito na hayop kang magnanakaw ka. Sa punto na ito, kailangan niya muna siya iligtas at pagkatapos ay matalo siya. Biglang tumunog ang mga alarm at sa isip-isip ng Abnoy na nakalimutan niya na may alarm pala sa lugar na ito. Napapamura at sa isip-isip nito na dahil nag-iisip siya ng walang kwentang mga bagay, nagkamali siya tuloy. Delikado ito, maghahanap siya ng ibang pagkakataon. Nagtataka siya na may tao na nakaabang sa kanya. Tinatanong nito kung sino siya. Sinasabi ng lalaki na pumunta siya dito dahil nadala siya. Sino itong kainahinalang tao? 30 oras na siya naghihintay dito, pero kailangan niya siyang pigilan. Isang mabuting tao ang naninirahan dito, bawal ang daga. Sa isip-isip ng Abnoy na isang foreigner, tinatanong nito kung ano ang ibig sabihin niya. Hindi siya sigurado kung sino siya, pero dahil hindi gumana ang mga bagay, aalis na siya ngayon, kaya umalis na siya dito. Dumura ang lalaki at pinapalapit ito at sinasabi niya na matagal na siyang naghihintay dito, kailangan niya muna magpainit dito. Pasugad na ang lalaki at sinasabi nito na tumigil na siya. You getting on my nerves, hayop ka, isa lang ang mata mo. Sinasabi ng lalaki na naiintindihan niya ang salitang Korean. Nag-aaral siya nito, madali lang naman naiwasan ng lalaki ang atake ng Abnoy. Aatake ulit ito gamit ang kabila niyang kamay pero madali lang niya ito na-block. Sinasabi ng Abnoy na umalis na lang siya dito, nagtataka siya na na-block ang kanyang suntok. Nag-counter ang lalaki ng isang tuhod at sinasabi nito na mabagal siya maliit na daga, mamatay na siya. Napaubo ito at napasukan ng dugo at sa isip-isip nito na anong nangyari sa lalaking ito. Lumitaw siya kung saan lang, hindi pa siya natalo ng ganito, kahit sa loob ng organisasyon. Hindi lang yan, kundi ang lakas na ito, hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili. Paatake na siya at sumisigaw at tinatanong ng Abnoy kung sino ba talaga siya. Lumalaban siya out of the blue, nagtataka na hindi man lang niya iniwasan ang kanyang pagsuntok at hindi lang yun, hindi man lang siya nasaktan. Sinasabi ng lalaki na tinatanong niya siya kung sino siya. Tinatanong niya ba kung ano ang pagkakilanlan niya. Bigla niyang sinuntok ito papuntang lupa at sumisigaw ito na siya ang bodyguard ni Greed. Siya si Toon, tanggal ang ngipin ng Abnoy sa ginawa ni Toon. Naalala ni Toon ang sinasabi ni Ira at sinasabi nito kay Mr. Toon, sabi niya hindi siya makabili ng lupa sa Korea dahil kulang siya ng pera, di ba? Tulad ng alam niya, napakahalaga ng kaligtasan ni Mr. Shin Young-woo para sa kanilang lahat. Mr. Toon, marami na rin siya natanggap na tulong kay Mr. Shin Young-woo di ba? Kung iniisip niyang lumipat sa Korea tulad ng lahat, ikuha niya sila ng lugar na tutuluyan. Pero may kapalit, mangyari na protektahan niya si Grid, mahalaga ang kaligtasan ni Mr. Young-woo. Nakangiting sinasabi ni Toon kapag hinawakan niya si Grid, papatayin niya siya. May nagsalita at sinasabi nito na lumabas siya dahil nakarinig siya ng maingay sa labas. Napalingon si Toon at si Shin Young-woo pala ito. Tinatanong ni Shin Young-woo kung siya ba si Toon, at tinatanong nito kung bakit siya nandito. Nagulat si Shin Young-woo na may nakita siyang nakabulagta sa sahig, at tinatanong nito kung patay na ba siya. Nakangiting sinasabi ni Toon na hindi, nakatulog lang siya at nabasag lang ng kaunti ang mukha niya. Sa laro, sa Bayan, sinasabi ni Styx na Mr. Grid, dumating na siya sa wakas. Naghihintay siya sa kanya, nahuli siya sa inaakala niya. Nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na maaga dapat siya, pero may nangyari sa mga staff niya. May nagkalat sa paligid dahil sa ginawa ng kaibigan niya. Satisfy National Representative na pinasuko ni Grid ang isang nagbebenta ng droga na nakalusot sa building complex. Nabunyag na siya na isang gangster na pinadala ng dating profesional na baseball player na si Go Jim Yong. Binigyan siya ng award ng pulis sa pagiging model citizen. Sinasabi ni Styx na naiintindihan niya, maiba muna sila, may sasabihin siya sa kanya na balita. Ang kanyang mga kasama, nakangiting sinasabi ni Grid na hindi na kailangan, okay lang. Sigurado siya na maganda ang trabaho ang kanilang ginagawa. Natapos niya na ang paggawa ng mga kagamitan, kaya gusto niyang pumunta kaagad dito. Nagsayang siya ng masyadong maraming mahalagang oras. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng isang mahalagang event, kaya kailangan niyang magsanay ng marami. Sa isip-isip ni Grid na sumali siya sa dating kompetisyon nang hindi nag-iisip. Pero nagpapasalamat siya dito dahil nagkaroon siya ng maraming pera. Kaya nga this time, kailangan niyang pagbutihin ngayon dito. Sinasabi ni Grid na Tara na, pumasok ka na sa 41st Island.
Sinasabi ni Grid na bamboo forest this time, sobrang tahimik. Sinasabi ni Styx na maghihintay siya, good luck, first clear reward, maaari mong taasan ang level ng isang kasanayan. Sinasabi ni Grid na ang reward ay extra skill level. Grabe ang reward, pero hindi rin ba siya magbibigay ng challenger points? Nabuo na ang quest, 41st Island, labanan mo ang iyong sarili at manalo. Hindi makapaniwala si Grid na kakalabanin niya ang kanyang sarili. Tumatawa at sinasabi ni Grid na ang mga islang ito ay medyo kawili-wili. Ngayon kailangan niyang labanan ang sarili niya, at least binigyan nila siya ng karagdagang impormasyon ngayong oras na ito. Biglang nagseryoso si Grid at sa isip-isip nito na ngunit gayon paman, may iba pa sa lugar na ito. Kinailangan niyang pagtagumpayan ang kanyang nakaraan sa mga nakaraang isla. Ngayon, kailangan niyang labanan ang sarili niya, ano ang nasa huling isla na patuloy nilang pinipilit na lumago ang mga challenger. May napansin si Grid sa malayo, may papalapit sa kanya. Sinasabi ni Grid na nandito na siya, naglabas na ng mga artifact ang isang Grid at naghahanda na ito. Sinasabi ni Grid na mayroon siyang God Hands, kahit na siya ito ay uri ng freaky. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga items at skill ay na-recreated na. Mabuti, kung ito ay katumbas ng kasalukuyang siya, sigurado siya na malalampasan niya ito. Naghahanda na umatake ang isang Grid at gagamitin niya ang pagma-sword dance. Sa isip-isip ni Grid na gagamitin niya ang link kill, kaya niya ito ng perpekto, gumalaw na ang isang Grid at nagulat si Grid at nanglaki ang mga mata nito. At sa isip-isip nito na may mas marami siyang galaw, pinagsabay-sabay ng isang Grid ang link, kill at wave. Sa bamboo forest, sa isip-isip ni Grid na ang pagma-sword dance ay kumakain ng maraming mana at may mahabang cooldown, pero ang mga kasanayan na kombinasyon ay matibay para matalo ang kahinaan na yan. Ang kanyang limitasyon sa pagsasama ng link ay dalawa lamang, nagawa niyang pagsamahin ang tatlo. Pinakawalan na ng isang Grid ang atake nito na link, kill. Sa isip-isip ni Grid na ang lakas ng loob niya na ginalingan niya ang pagkopya at ginamit ang isang kombinasyon na hindi kayang gawin ng orihinal. Ay focus niya lang ang sarili niya. Una, kailangan niyang pag-aralan ang skill. Ang link kill ay nasa level 2 ay hinahayaan ang kill na mag-land ng 3 hanggang 8 na tama. Higit pa dyan, kung gumamit siya ng wave, na nagbibigay ng sword key at sumusunod sa kaaway, ang kill ay magmumula kung saan. Lahat ng direksyon, gayunpaman, gumamit ang isang Grid ng freely move. Freely move, maaari mong iwasan ang lahat ng pag-atake at charge sa isang target sa loob ng 200 metro. Sa isip-isip ni Grid na delikado ito, una, kailangan niyang gamitin ang Bramsbuds para makalayo. Ginamit ni Grid ang fly, tuloy-tuloy pa din ang pag-atake ng isang Grid at ginamit nito ang wave. Papalapit na ito kay Grid, sa isip-isip ni Grid na ang sword key na sumusunod sa kanya na nakakatakot na bilis. Nagpapaalala ito kay Piaro, nagtataka at tinatanong ni Grid kung siya ba talaga ang nangopya. Kung gagamitin niya ang revolve to counter ang kill, pwede din niya siyang kontrahin ng revolve. 2 minuto ang cooldown, kaya dehado ang unang gumamit nito. Sinasabi ni Grid na kung hindi niya siya mayanig, gagamitin niya ang God Hands. Na-block ang mga God Hands ni Grid, gamit ang God Hands ng isang Grid. Napapamura at sinasabi nito na Randy, sorry, pwede niya bang iwan sa kanya ito? Sumang-ayon naman dito si Randy, tinamaan si Grid. Pero nakipag-swap pala si Randy at sinasabi ni Randy na ligtas na siya Grid. Umabot na ang vitality ni Doppelganger na si Randy sa 0. Bumalik na si Randy sa pet inventory, hindi mo sila masa-summon sa susunod na 24 na oras. Pasugad na si Grid at sinasabi nito na papalitan ni Randy ang kinopya niya na target. Mas mabuti na magpahinga ang bata kesa mawala ng karanasan at mga items. Hindi niya maiiwasan ang kill mula sa short distance, kaya niyang mag-counter gamit ang revolve. Kung gagamitin niya ang revolve, magka-counter attack agad siya. Hindi iniwasan ng isang Grid ang pag-atake ni Grid at nagtaka ito. Sa isip-isip ni Grid na may pagtataka na alam niyang ang paggamit ng revolve, at alam niya sa una pa lang na maglalagay ito sa kanya sa isang dehadong pagkakataon, kaya nagpa siya siyang tanggapin ang hit. Hindi siya nag-aalangan basta tama ang mga gagawin niya. Higit pa dyan, ang footwork ng kill, siya dapat ang nagsimula ng footwork para dito, sa sandaling na siya ay magsimula para sa pag-atake. Mabilis ito, pero kaya niyang maiwasan ang kill gamit ang link. Kailangan niyang iwasan ang pag-atake niya at hanapin ang gap. Napansin na niya at umatras siya, nakakainis na tanga.
Binago ni Grid ang atake nito at tinamaan ng isang Grid at sinasabi nito na ang pag-atras niya ay nakagawa ito ng opening. Kahit copy niya siya, hindi niya akalain na gumagamit siya ng footwork habang gumagamit ng cut. Gayunpaman, bakit ang resistant niya, ang footwork niya? Ang susunod ba na gagawin niya ay ang pinnacle, tama ang hula ni Grid, ang susunod na gagawin ng isang Grid ay ang pinnacle, at kill. Pinakawalan niya na ang pinnacle, at kill, ng isang Grid. Nataman si Grid, nakatanggap si Grid ng 59,300 na pinsala. Nawala ang kalahati ng iyong HP sa isang hit, mawawalan ka ng kamalayan ng 3 segundo. Dahil sa passive na someone who became legend, you have resisted. Sa isip-isip ni Grid na hindi ito pinnacle, kundi isang pinnacle kill. Masyadong mataas ang pinsala, una, kailangan niyang magkaroon ng ilang oras para sa wave. Isang targeting skill na pinagsasama ang cutting capability ng pinnacle sa damage output ng kill. Ngunit bukod dyan, posible na alisin ang link at gumawa ng iba pang mga kombinasyon ng kasanayan. Napantay sa kanya, siya ay 2 beses na mas mahusay. Tinamaan na naman si Grid at napapaubo na ito, plano niyang iwasan ang link kill, at wave, pero mabablock niya siya kapag na-activate ang skills niya. Pinapakita niya sa kanya ang pagkakaiba nila, alam niya pa ang kahinaan niya. Ginagamit niya ang Grid's Great Sword para sa mga dances habang ginagamit niya ang blade na si Irut para sa deal damage. Naiintindihan pa niya ang mga items, sinasabi ni Grid na pwede ba siya magbigay ng isang break sa kanya. Ginamit ni Grid ang Black Transformation, Blacksmith's Rage, at Quick Movements. Naging half-demon ka na, max health minus 50% attack power, magic power at agility plus 20%. Sa loob ng 35 segundo tataas ang attack power ng plus 25% at attack speed ng plus 40%. Para sa 1 minuto evasion rate plus 30%, agility plus 100%. Ginamit ni Grid ang length kill, napapasigaw naman ang isang pang-Grid sa natatanggap niyang pinsala. Nakatanggap ang isang Grid ng 35,300, 36,106 na pinsala ang target. Batid ni Grid na nakatama siya ng hanggang sa 3rd attack. Nakatama siya ng maayos, matatapos niya na ang 41st Island. Na-activate na ang option ng Doran's Ring, nabawi mo ang 50% ng pinsala na natanggap. Holy Light Armor's option ay na-activate, tumaas ng 300% ang epekto ng Recovery Magic. Nakabawi ka ng 54,159 na health, naiirita at sa isip-isip ni Grid na ano ba naman. Ganito ba siya kagaling? Anyways, may cooldown time ng 10 minuto ang Doran's Ring. Hindi niya pa ito ginagamit, kaya meron siyang advantage. Umatake na si Grid at nablock naman ito ng isang Grid. Sa isip-isip ni Grid na maaari kong gamitin ang linked kill ng ilang beses pa. Sigurado siya na hindi niya ito mahaharangan ng half-ass defense. Ito na ang pagkakataon niya na ma-corner siya, ginamit ni Grid ang pagma-sword dance. Nag-counter-attack naman ang isang Grid at ginamit niya ang revolve. Sinasabi ni Grid na sa wakas ginamit niya din ang revolve. Ito na ang pinakahihintay niya, gumamit din si Grid ng revolve at nag-counter-attack ito. Nakangiting sinasabi ni Grid na sigurado siya na alam niya na ang unang gumamit nito ay dehado. Tapos na ito, napatigil si Grid, nasa likod na niya na pala ang isang Grid. Habang gumagamit si Grid ang kanyang pagma-sword dance nag-aabang lang pala ang isang Grid sa likod. At gumamit ito ng revolve, nagdurusa ka ng catastrophic damage sa maikling panahon. Nasa critical condition ka, hindi madaling namamatay ang mga naging legends. Dahil umabot na ang iyong kalusugan sa mga critical na level, lahat ng pag-atake ay resisted ng 5 segundo. Hindi makapaniwala si Grid at sinasabi nito na kahit si Randy kaya niyang kopyahin. Talo na siya, simula nang ginamit niya ang Immortal, nawala na ang opportunity niya na manalo. Ngunit gayunpaman, kung kaya niya ito, ibig sabihin kaya niya rin. Nagpapasalamat siya sa paglitaw niya bago ang international competition. Ipagpapatuloy niyang susubukan hanggang sa international competition. Aabsorb niya lahat mula sa iyo, bigla na buhayan si Grid at may naalala ito na ang Immortal ay tatagal ng 5 segundo. Na-block ni Grid ang atake ng isang Grid at sinasabi nito na may ilang oras pa siya para matuto pa sa kanya. Una, gagamitin niya ang Pinnacle Kill. Gumamit si Grid ng pagma-sword dance.
Tinamaan ang isang grid at nagulat dito si Grid, nagtataka at sa isip-isip ni Grid na ginamit niya ang pinnacle bago niya natapos ang kill. Nabigo siya, pero nagtagumpay ang copy niya, bakit niya ito nagawa? Kaka-recover lang niya, kaya hindi isang malaking hit. Kahit anong mangyari, lalaban siya hanggang sa dulo. Kahit mawalan siya ng ilang experience at items, nasa dulo na ang pride niya. Dahil naging ganito ang mga bagay, magka-counter siya. Gagamitin niya yung Doran's Ring, kaya lalaban siya ng konti pa. Umatake na si Grid at ginamit niya ang kill, si Randy ang tinamaan ni Grid. Galit na sinasabi ni Grid na tigilan niya ang hit and run, iba siya. Sinasabi ng system na ang Black Transformation ay natapos na. Ang Immortal ay natapos na, nakaramdam ng takot si Grid at sa isip-isip ni nito na ang bastos na ito, huwag niyang sabihin sa kanya na. Kusa niyang kinaladkad ang oras, pinupurtirya niya ang isang hit na hindi niya hahayaan siya na gumamit ng Doran's Ring, ginamit ng isang Grid ang Black Transformation, Blacksmith's Rage, at Quick Movements, nakangiting sinasabi ni Grid na ikaw, huwag siyang pumunta kung saan man at hintayin niya siya, sisirain niya siya, nakatanggap ka ng critical hit, ang iyong kalusugan ay bumaba na sa 0, namatay ka na. 39 na araw na lang bago ang international competition. Pinag-iisipan ni Kraugle kung dapat ba niyang i-re-challenge ang Bayan Archipelago o si Piaro. Nadama niya na ang pagtatagumpay sa alinman ay magpapahintulot sa kanya na madaig ang kompetisyon. Sa isip-isip ni Kraugle na ang tsansa na manalo laban sa Hangnim at makakuha ng Sword Saint job ay mas mababa sa 30%. Pero mas mababa pa dyan ang tsansa na maklear ang Bayan Archipelago. Ang hirap lang ng 33rd Island, ang islang yon, kung saan kailangan niyang harapin ang Great Demon na si Purpo, sa level 180. Natalo siya ng Sword Saint na si Mahler, kaya lang bumaba siya sa katawan ng isang mid-rankang na demonyo. Ngunit sinundan niya siya hanggang sa mundo at pinatay siya ng 3 beses. Kung hindi siya tinulungan, ilang beses na sana siya namatay. Kailangan niyang tanggapin, ang Bayan Archipelago ay hindi isang lugar na maaari niyang maklear sa kanyang mga kakayahan. Kung ganoon ang kaso, dapat niyang piliin ang pagpapataas ng kasanayan ng White Swordsman. May oras pa siyang natitira bago ang international competition. Papatalasin niya ang kanyang sword sa silangan, kahit sa first rank, hindi iba ang hiling na gustong gumawa ng higit pa. Ganoon din ang kaso ng lalaking nakilala niya, nabigo ang quest. Pinalayas ka na sa 41st Island, inilipat ka na sa iyong dating checkpoint, ang 40th Island. Nawalan ka ng 30.6% ng experience, sinasabi ni Styx na nabigo siya, ayos lang ba siya? Sumagot naman si Grid na huwag siyang mag-alala, ayos lang siya. Sa isip-isip ni Grid na kahit ligtas ang mga items, maraming nawala sa kanya na experience, kung magpapatuloy ito, bababa ang level niya. 24 na oras bago niya magamit si Randy at mabawi ang immortality. Kailangan niyang maghanap ng paraan para gamitin ang Linked Kill, Wave, at Pinnacle Kill, pero natalo siya. Biglang nagsalita si Stick at sinasabi nito na parang nahihirapan siya sa next challenges. Kamusta naman kung gawin niya ang meditation? Nagtataka naman dito si Grid at tinatanong nito kung ano ang meditation. Parang nakaupo na nakasaradong ang mga mata niya tulad ng ginagawa ni Riges. Sinasabi ni Styx na oo, nakakatulong itong pakalmayan ang mga pagod na isipan, ngunit higit sa anupaman. Ang pakikipag-usap sa iyong panloob na sarili ay maaaring makatulong sa pagbibigay liwanag sa mga bagay. Ang transcend ay ang pagtakas sa agony at pagbabalik sa purong emosyon. At para marating ang lugar na yan, dapat niyang buksan ang pinto. At ang paraan para gawin yan ay ang pag-meditation. Sinasabi ni Piaro na sa sandaling makita niya ang mas malaking imahe, ito ay isang paraan upang maabot ang katotohanan ng mundo, ito ay magbubunyag mismo. Ngunit nakakatulong din ito sa iyo sa pagbawi ng mana at cooldown ng kasanayan. Ngunit ito ay isang napakahirap na paraan ng pagsasanay para sa isang normal na tao. Kaya una, ang pag-aaral ng konsepto ay dapat, hindi pa tapos nagsalita si Piaro na patigil na ito, nang nakita niya si Lord na madali lang ito ginagawa. Sasabihin sana ni Piaro na dapat ito ay mahirap, nagtataka at sa isip-isip ni Piaro na hindi lang siya lubos na nakafocus, kundi nagre-react din ang mga dahon. Ang anak ng Duke ay nasa Olirat, naiimpluwensyahan pa niya ang kalikasan sa paligid niya. Natutunan niya lang kung paano gawin ito pagkatapos niyang maging isang legend, ngunit natutunan na niya ito.
Hindi pa man ito perpekto, nakakapagtaka na natuto na siya kung paano gawin ito. Mayroon siyang talento na maaaring magpahintulot sa kanya na malampasan ang pinakamalakas na legend sa kasaysayan na si Mahler. Nakangiting at sa isip-isip ni Piero na ito ay isang extraordinary. Kung patuloy siyang lumalaki ng ganito, sigurado na may kakayahang siya na magturo sa kanya, Panginoon ko, ang iyong anak ay isang kahangahangang genius. Ginamit ni Grid ang linked kill at wave. Sinasabi ni Grid na hindi siya makakonect sa wave, hanggang sa linked kill lang ang kaya niya, siya dapat ang kopya niya. Pero bakit kaya niya ang linked kill, wave at ang pinnacle kill? Nakuha mo ang kasanayan na meditation. Vitality Recovery Speed plus 50%, Mana Recovery Speed plus 50%. Stamina Recovery Speed plus 30%, Skill Cooldown Time minus 10%. Pagkonsumo ng resource, wala, kondisyon sa pag-activate ng skill, concentration, automatic ito ay nag-a-activate kapag ang iyong concentration ay lalong tumaas. Sa isip-isip ni Grid na ang galing ng meditation na itinuro sa kanya ni Styx, pero hindi pa rin siya makahanap ng sagot. Ginagamit niya ang parehong step technique ng clone. Pero bakit hindi niya kaya, nagpapasalamat siya sa 5 oras na pag-meditate, naging malinaw ang kanyang mga galaw. Pero sa kabila ng maraming oras, hindi siya makahanap ng paraan. Ano pa ang dapat niyang gawin? Napatigil si Grid at napagtanto niya ang sinabi niya na oras. Akala niya kailangan niyang i-connecta ang mga kasanayan ng mas mabilis hanggat maaari upang makakonekta sa linked kill at wave. Pero nung ginamit niya ang skills, iba ang rhythm niya. Sa mga sandaling yon, hindi niya napansin, pero hindi ito mas mabilis. Ito ay parang cut, kahanga-hanga ang meditation, kaya ito ay magbibigay lamang sa kanya ng isang pahiwatig, ngunit kailangan niyang malaman ang natitira sa kanyang katawan. Susubukan niya hanggang sa magtagumpay siya. Sa isip-isip ni Styx na siya ang nakakita ng pagmas rarebook, na nakalock sa lugar na walang nakakaalam. Sa kabila ng maraming beses na siya nabigo sa kanyang buhay, hindi siya nagpatinag. Tulad ng pag-init ng mga pugon, taglay niya ang tiyaga na karapat-dapat sa titulong pagmas successor. Ang hinaharap ay magiging mas maliwanag kaysa ngayon. At gayon paman, na-clear mo na ang ika-20 island, ang iyong mga kasama ay umakyat ng step by step. Mula sa isang punto, katulad sila sa kanya, makalipas ang 3 araw. Pumasok ka na sa 41st Island, naguguluhan at sa isip-isip ni Grid na hindi niya alam. Hindi niya malaman ang sagot, 3 araw na siyang nagsasanay, ngunit hindi niya makuha ang timing upang pagsamahin ang mga ito. Sinubukan niyang bagalan at bilisan mula 0.1 segundo hanggang 3 segundo. Ngunit walang gumagana, hindi siya makapaniwala, nagtataka si Grid na lumabas agad ang isang grid. At sa isip-isip nito kung susubukan niya ito sa estado na ito, walang paraan na siya ay manalo, pero baka may ibang kondisyon. Iyon ang susi sa matagumpay na pagkonekta sa linked kill at sa wave. Anyways, kailangan niyang hanapin ang sagot, nauna na umatake ang isang grid at ginamit na nito ang pagma-sword dance. Sa isip-isip ni Grid na ang linked step ang method. Gagamitin ba niya ang linked kill at wave sa simula? Nagpapasalamat siya na natuto siya sa kanya at nakupya niya ang mga galaw nito. Gumamit ang isang grid ng transcended link, nagtataka at sinasabi ni Grid na hindi ito linked kill at wave. Sinasabi ni Grid na pakawalan niya na lang ito, pinakawalan na ng isang grid ang transcended link. Napahawak naman si Grid sa kanyang mata, at mabilis na inatake si Grid. Sinasabi ni Grid na hindi niya akalain na dadaan siya sa alikabok at aatake. Nasa timing siya, at ang pinsalang ito, ang blade na si Iarot na naman ba? Gagamit din siya nito, sunod-sunod ang ginagawa pag-atake ng isang grid at ginamit niya ang wave. Tinamaan si Grid at napapasigaw ito sa mga natatanggap niyang pinsala. Sinasabi ni Grid na mabilis niya binago ang kanyang sword, at pinalitan niya ito ng Great Sword. Ang pagpapalit ba ng item ay isang teritoryo na maaaring i-optimize. Umatake na din si Grid at sinasabi nito na ang malapitan na labanan ay mas maganda gamitin ang blade na si Iarot. Hindi niya siya binibigyan ng oras para gamitin ang mga skill niya. Wala siyang tigil na umaatake, turn niya na ngayon. Hindi niya siya bibigyan ng anumang puwang at itulak siyang pasulong. Para siguraduhin na hindi niya magagamit ang anumang skills. Sa ngayon siya na ang lamang, siya naman ngayon, hindi na mamalaya ni Grid na inatake na siya sa likod ng God Hand at nagpakawala ito ng magic missile. Napapamura at sa isip-isip ni Grid na ang casting time ng magic missile ay nasa 1 segundo.
Ngunit sa pamamagitan lamang nito, hindi niya siya magagawang matamaan ng kritikal. Nang laki ang mga mata ni Greed at sinasabi nito na naghihintay na siya sa likod. Nasa likod na pala ang isang Greed at naghahanda na ito ng isang pag-atake. Gulat na gulat at sinasabi ni Greed na tapos na ang stepang technique. Ang bilis ng hakbang at naiimpluwensyahan din ang bilis ng mga sword techniques. Kahit minsan o dalawang beses siya matamaan, dapat niyang kontrahin ang link at i-offset ito. Napahinto si Greed at nagtataka ito na nagbago na naman ang galaw ng isang Greed. At sinasabi nito na isa itong link kill, gumamit ang isang Greed ng kill. Sa isip-isip ni Greed na masaya siya, may oras na siya para mag-counter ng mga skills. Dapat niyang gamitin ang Divine Shields, napahinto ang isang Greed at pinalitan niya ang kanyang pag-atake, ginamit niya ang Wave. Napapamura si Greed at sinasabi nito na hindi, isa itong link kill at Wave. Napahinto si Greed at may napansin ito, at sa isip-isip niya na teka. Ano yan, kahit may kling sandali ito, iba ang rhythm ng skill. Hinailan niya ito pabalik, at nag-half-step ito, ngayon na napantanto niya na ito, narinig niya na ito. Narinig niya na ang mga tao na may mahusay na kontrol at gumagamit ng discarding yun. Tinataas nito ang density ng koneksyon ng kasanayan. Kahit siya lang ito, ang paghahanda sa lahat ng sayaw ay binubuo ng isang cycle of preparation activation release. Bago matapos ang release, magdagdag siya ng flat attack na may mababang pagkaantala at pagkatapos ay bawasan ang cycle. Ang paraan upang paikliin ang proseso ng paghahanda para sa susunod na kasanayan ay kilala bilang movement cancelling. Yan na ang paraan upang magtagumpay na i-activate ang link kill at ang wave. Hindi niya akalain na ganito niya malalaman kung paano siya naging tanga. Hawakan niya ang sarili niya, hindi ito ang panahon para maging masaya. Una, kailangan niya lang matagalan ang sitwasyon na ito. Randy, sumang-ayon naman si Randy, nag-counter-attack si Randy at ginamit niya ang revolve. Sa isip-isip ni Greed na tapos niya na ang mga paghahanda para sa link. Sa ilang segundo na makuha niya si Randy, dapat siyang magtagumpay. Habang ang link at kill ay tapos na sa paggamit ng flat attack. Dapat niyang kalkulahin ang oras ng tumpak, at pagkatapos ng half-step. Gumamit na ng wave si Randy, nag-counter-attack ang isang Greed at ginamit niya ang revolve. Sinasabi ni Randy na 2 beses niyang isinalansan ang revolve, at tumaas ng husto ang pinsala nito. Kung ganito ito, hindi siya makakatulong kay Greed, dapat siyang gumawa ng opening para kay Greed, ginamit ni Greed ang kill, may malakas na pagsabog, nakatingin dito ang isang Greed at may biglang may tumatawa at nagtataka naman dito ang isang Greed, lumabas si Randy sa malakas na pagsabog at sinasabi nito na kaibigan niya. Greed, nagawa niya na, napunta si Greed sa likod ng isang Greed at naghahanda na ito umatake, at gagamitin niya ang link kill at ang wave.